Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila napatunayan na nga ng mga kongregista at maraming netizen na tuluyan na nga bumalik ang mga pulburon sa loob ng Bucor Bilibid sa pamumuno ni General Katapang. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang plano na pala talaga nila na matagal ng patalsikin di umano si DJ Bantag para mapanghawakan nila muli ang mga hindi magagandang gawain sa loob ng Bucor Bilibid. Ngayon nga ay talagang iniimbestigahan ito ng mabusisi at tila nagsalita na nga ang mga sinabi at pinuntang mga komando sa loob ng Bilibid at tinuturo nga talaga si Bautista at si Katapang. Well mga kaibigan, wala naman na talagang ibang masisisi dahil sila nga ang mataas na opisyalis doon na nakadistino at sila ang dapat protekta sa loob ng mga bilibid. Ngunit baliktad mga kaibigan, ang mga bilibid di umano talaga ang naghahari-harian sa loob at nagagawa nila lahat dahil ginagamit nila ang kanilang pera at nababayaran ang mga pulpul na opisyalis na ito. Kaya naman dapat talagang parusahan lahat ng sangkot sa mga kalakaran sa loob ng Bucor Bilibid dahil ang corruption doon ay talagang mas malala pa sa malala. Kaya naman dapat umaksyon na si President Bongbong Marcos dito or hindi na naman makaaksyon dahil meron something dito. Dito natin mapapatunayan kung ano nga ba talaga ang kredibilidad ng isang opisyales, kung mapapatalsik ba o hindi. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Gusto kong pag-usapan yung comment ng isang retired AFP general na kaibigan ko. Tungkol ito sa korupsyon na nangyayari sa Bucor. Kaninang umaga, pag open ko sa aking messenger, ang sumambulat sa message, hindi ko na pangalan yung retired AFP general, mas senior sa akin ito. Sabi niya, burarat talaga itong Katapang na ito at sa lahat ng mga Bucor personnel. Dapat tanggalin sila lahat. Sabi niya, galit na galit eh. Ano bang basihan niya? Bakit natawag niyang burarat? Ano bang meaning ng burarat? Malalim na Tagalog ang burarat eh. Burat. Waldas. Irresponsible. Ganun bang burarat? Basta hindi magandang description ang Tagalog na burarat. Ang basihan nitong retired general na ito, nagpadala siya ng video sa Senate hearing. May present ni Senator Tolentino. Hindi ko na i-upload dito. Pakinggan na lang natin yung boses ni Senator Tolentino nung ipakita niya sa Senate hearing yung pagre-repack ng Shabu April 24, 2023. Talagang pakinggan natin ha. Video po ito, bago-bago lang ito. April 24, 27, 2023. Nagre-repacking ng Shabu sa loob ng NDP Security. Kita niyo po yan. Ang nagre-repack po niyan ay ilang pangkat din po. May mga pangalan ako dito na kasama sa repacking. Ang mga pangalan po ay kasama si PDL Miranda. Kilala niyo si PDL Koy Miranda. Siya yung nagbebenta ng Shabu. Mayor siya, April 29, 2023. Kita niyo yan, no? Paulit-ulit. Pero sinasabi niyo kanina, Ma'am Angie Otis, wala na, tigil na yung kontrabando. Ano pa kayang hihigit pang balita dito? Shabu. Ngayon, gusto kong ipakita naman yung pagpasok ng online delivery na pagkain. Ayan.
Ito yung mga online delivery, ano to? MB10. Oh, MB10, pag binuksan yung MB10, hopya dapat ito. Ayan, pag binuksan yung MB10, PDL dito nagbukas. Kita nyo, ayan Oh, pagbukas ng MB10, fragile. Fragile na siya ang hopya. Ayun, pagbukas, dahan-dahan, walang sound dito eh. Ayan. Tingnan natin kung anong laman ito. Kasi pag hopya, nakalagay yun sa kahon eh. Kaya ko binabanggit yan na Ginang Bautista, contrary to what you have just mentioned. Okay, so i-off ko na yung I hope napanood nyo ito sa Senate hearing. Dito galit na galit ito ang aming senior officer. Mas senior pa ito kay General Katapang. Kasi very clear evidence na. Sinasabi ni Angie Bautista na panahon ni DG Bantag, grabe ang kalakaran ng droga. Ngayon, wala na daw. Gumanda na daw ang kalakaran sa Bilibid. O ano ngayon? Very clear. Repacking of shabu, tinitinda ng isang mayor, isang gang leader, maraming nagsusumbong sa mga congressmen, senador, kasi ito siguro yung mga dissatisfied na sa pamamalakad ng Bucor. Kasi yung mga malalapit lang sa administrasyon, Katapang and Angie Bautista, sila nakikinabang. Yung iba, wala. So, yon, padala ng report, padala ng video. So, these are very strong evidences na something is going on, something bad, something wrong is going on sa Bucor. Kaya, sentimento ngayon ng mga kasamahan kong retirees, kasi retired general na ito eh. Nakakaya itong ginagawa ng aming kabaro. Kasi nga, retired AAP chief staff pa naman. Oh. Kaya yung mga nababasa kong comments, paano naging chief of staff yan? Na ganyan ang gawain. Well, in fairness naman, nung nasa serbisyo pa si General Katapang, wala naman akong ganyang nakita ang gawain niya. In fairness, nagsama kami dito sa Mindanao. Then, nung naging chief of staff na siya, nandun din ako sa Camp Aguinaldo. Maganda naman ang pakita niya. Dito ako nagtataka nung naging Bucor chief na siya. So, nung umpisa, pag upo niya, sabi ko, let's give him the benefit of the doubt. Hindi porke dilawan, magiging pabigat na siya sa gobyerno. So, I was wrong. Kasi, itong mga nabulgar sa Senate and House hearing, talagang matindi na ang kalokohan, ang korupsyon sa Bucor. Kaya I sympathize dito sa senior officer namin, tong retired general na ito na Burarat. Sabi pa nga niya, yung dagdag niyang message, dapat tanggalin si Katapang at sana palayain si Major General Palparan at siyang ilagay dyan. Wow! Sabi ko, sana nga sir, makalaya si Palparan. Ito, mga likes ni Palparan, Eliasar, yun yung mga walang takot sa yung may pagmamahal ba sa bayan. Kaya lang, medyo malabo pa kung si General Palparan. Kasi convicted siya up to, saan ba yun? Court of Appeals. So I don't know kung naiakyat niya ng appeal niya sa Supreme Court. Si DG Bantag naman, harapin pa niya yung kaso niya sa korte, kaya hindi siya pwedeng babalik pa sa Bucor. So, ang sinasuggest ng karamihan, General Eliasar. At ako, saludo din ako kay General Eliasar. Pwede.
So, kahapon, nag-attend ako ng reunion ng kapwa ko retirees dito sa Mindanao. Ganon din ang usap-usapan. Nanlulumo sila sa pangyayari. Maraming bantag supporters doon sa inatinan ko na retirees reunion. Pagkakita nila sa akin, tuwan-tuwa na. Kasi, I am not supposed to attend kasi may specific unit. Hindi ko na lang banggitin yung unit. Yung unit na yun, yung batalyon, hindi ako na-assign. Iba yung batalyon ko. Nung nalaman nila na nasa area lang ako, tinawagan ako. Sir, pwede ba mag-attend ka? Kahit hindi ka na-assign sa aming unit, nagkasama naman tayo sa operasyon, sa hirap at ginawa. Nag-attend ako. Nako, ang daming bantag supporters. Sir, palagi kaming nanonood sa vlog mo. Kay Bantag, supporter kami ni Bantag. Ganun. So, kung supporter sila ni Bantag, ibig sabihin, kahit tahimik sila kay General Katapang, wala. To me, nakakaya yung ginagawa. Although, dadaan pa yan sa proseso, imbestigan, but to me, public perception-wise, talagang sabuatan si General Katapang at itong si Angie Bautista. Salamat naman at nabulgar at we are hoping binigyan si General Katapang up to August 31 na baguhin ang lahat. Otherwise, pag walang improvement sa Bucor, nag-threaten ng mga kongresista, sino ba yun? Congressman Abante, na yung budget ng Bucor, magiging 1 peso per year na lang. Katulad nung panahon ni Tatay Digong, yung CHR budget, ginawang 1 peso. Kaya lang, ano lang yun, out of frustration, di mamaya binalik din. So, sana nga, mabago pa ang sistema dahil delikado itong Bucor. Pag hindi nabantayan, dyan po ang sentro ng operasyon ng kalakaran ng droga sa ating bansa. Dapat maayos ito. Kung hindi man nila palitan si General Katapang, sana magbago pa siya. Itigil niya na yung mga napakaraming privileges na binibigay sa mga PDL. Tanggalin na yung free wifi, alisin na yung magandang suggestion ng mga lawmakers eh. Okay, yung wifi, laptop, para sa idalaw, kailang doon lang sa isang building. Isang location yan na 24/7 supervised. Para hindi magamit sa kalukuhan yung wifi at laptop. Dapat ganun lang. Yung ginawa na lahat ng brigada, 13 brigades, may tig-6 na laptop, 78 laptops, tapos bahala na ang mga mayor pagpalakad na. Yun na yung transaction sa droga. Yan ang aking analysis opinion. Bumalik na ang transaction sa droga sa Bilibid. At sana ito matigil kaagad kasi kawawa ang ating bansa, kawawa ang mga kabataan. Grabing pangyayari sa Bucor. Salamat sa ginawang investigasyon ng House at saka Senado. At grabe ang kalakaran. To me, hindi nakatanggap-tanggap yung mga ganon na instead na person deprived of liberty, ang mga nandun, naging person full of liberty dahil sobrang dami ng mga privileges na binibigay ng administrasyon ng Bucor. Free wifi, online delivery, dalaw 1 week, at kung ano pa, laptops, wala na. Naging resort na ang Bucor, hindi na correctional. May nabasa akong comments, ganito, ang meaning ng Bucor, hindi na Bureau of Correction, kundi Bureau of Corruption. Anong tingin nyo? Grabing corruption na sa Bucor. So,
marami na ang nanawagan na mag-resign si General Katapang at yung Angie Bautista. Yung Congressman Abante. Are you willing to resign, General Katapang? Tanong. Sabi niya, I serve at the pleasure of the President and the SOJ. So, as far as Katapang is concerned, tingin ko, hindi siya voluntary magre-resign. Hihintayin niya si SOJ Rimulya at si BBM na tatanggalin. So, yan ang tanong ngayon. Meron bang lakas ng loob ang ating presidente para kahit i-suspend man lang, kagaya ng ginawa nila kay DG Bantag? Kaya ba nilang i-suspend kahit ilang buwan habang ongoing ang investigasyon ng Senado at Kongreso? Ano sa tingin nyo? Mayroon bang political will ang presidente na gawin yan? Suspend or sipakin? Tinanong ko yan sa isa kong kaibigan, loyal subscriber. So, mahirap po ang sagot niya. Sa tingin mo, sisipakin ba ni PBBM si Katapang? Yun ang aking message sa kanya. Sagot niya, mahirap po sagutin yan kasi hindi siya katulad ni President Duterte. Kasi kung si Digong pa yan, sigurado tanggal na si Katapang. Diba si Nicanor Faildon sinibak sa pwesto ni Tatay Digong at ipinalit si DG Bantag. 50-50 ang chances na sibakin ni PBBM si Katapang kasi baka ipasa din lang ni PBBM kay Rimulya yung pag-decide tungkol dyan. Siyempre, malaking sampal kay Boying kung aalisin niya si Katapang kasi magwawagi si DG Bantag. Ang response ko sa kanya is, wow, ang galing ng analysis mo. Kung si Digong pa, I believe, yung ganyang pangyayari, wala na. Talsik na si Katapang kung ang presidente ngayon si Digong. But knowing our PBBM na napaka bait, may panibagong meaning ng PBBM ngayon when it comes to Bucor issue, itong corruption. PBBM. Pipi, bulag, bingi, malamya. Dahil malamya, wala. I don't know kung alam ng presidente yung mga nangyayaring kalukuhang free wifi, laptop, online delivery, at kung ano-ano pa mga pribileyo. Don't know kung alam niya. O kung alam man niya, ay, sasabihan, Secretary Rimulya, anong masasabi mo? So, ang malaking bagay ito, yung recommendation ni Secretary Rimulya. And would you believe that Boying Rimulya will recommend for the suspension of Katapang? You know the answer. Never. Kasi tama itong kaibigan ko, pag isuspend si Katapang, ay lalong ma-exonerate o lalong mabindicate si DG Bantag. But then, ito, personal analysis kito Never na masuspend o matanggal si General Katapang sa Bucor. He will last until 2020. Bakit? Okay. Nung nanalo na si PBBM, nag-voluntary resign na si DG Bantag. Sinasabi niya noon, Sir, alis na ako. Nagpaalam na siya kay Boying Rimulya. Dahil ganyan talaga ang patakaran. Pag bago ng administrasyon, bagong iupo. Personal na nagpaalam si DG Bantag kay Boying na mag-resign siya. Kahit ang, according to law,
ang term of office ni DG Bantag according to Bucor Modernization Law hanggang 2028 pa. So, dito ko nakita yung hindi kapit toko si DG Bantag sa kanyang posisyon. Alam niya na ang nag-appoint sa kanya si Tatay Digong, dahil paalis na si Tatay Digong, okay, alis na rin siya. Kaya nagpaalam siyang umalis. Kaya lang hindi pinayagan ni hindi tinanggap ni Boying ang resignation. Wala na sanang gulo eh. Kung tinanggap lang ni Boying yung voluntary resignation ni DG Bantag. Bakit hindi tinanggap? It's a grand design. Ito narinig ko usap-usapan ng mga PME graduates. Si General Katapang is class 81. Nag-usap-usap 81, 82. May 3-star general. Hindi ko na lang banggitin ng pangalan. Sabi niya, alam ni Greg yung mga pangyayari na yan bago pa mangyari. Beforehand, alam na ni General Katapang na siya ang ipapalit kay DG Bantag at alam niya yung mga ganyang pangyayari. Usap-usapan ng mga PME graduates to, nakarating sa akin. 3-star general yung nagbanggit na alam ni Greg na ganyan ang mangyari. It's a grand design. So, ngayon ko napagtagpi-tagpi ko ang mga dots na itong mga narcopolitics, sila ang may kagagawan nito para parusahan si DG Bantag. Hindi siya pwedeng aalis na lang na voluntary resignation, then live peacefully. Hindi. Plinano nila yan, yung Percy Lapid, yung Villamor case, plinano yan. Yan, analysis ko lang ito Plinano, para madiin nila si DG Bantag at as of now, lumalabas na nagtagumpay sila kasi ang ating DG Bantag nagtatago na. At inilagay si Katapang, may purpose dyan. Anong purpose? Itong mga nangyari ngayon, yun na, yung lumuwag na ang management ng Bucor. Biruin mo yan. Only in the Philippines, free wifi, free laptop. Kaya nga correctional yung nababasa kong comments sa US daw, hindi ganyan Yung dalaw, mahigpit. Tayo dito, 1 week. Grabe naman. Kaya, grabing reklamo ng mga congressmen, si Congressman Tulfo na, ano ba yan? Ginawa nyo ng resort ang Bucor, yung kubol na giniba ni pinulbos ni DG Bantag, binabalik na. Allowed na ang construction materials na papasok. Sayang yung pinaghirapan ni DG Bantag. Tapos yung construction materials na yan, yun pinagkakakita na times 5 ang presyo sa loob. Dahil sa gawain yan ni Angie Bautista na yan. So, ano yan? Money. Grabing kwarta na ngayon sa Bucor. So, tatanggalin si General Katapang. Huwag na kayong umasa. Ako, hindi na ako umasa. Hanggang 2028 yan dahil kailangan nila ng pera. Saan gagamitin yung pera? Another vlog ko na lang ito. So, sayang. But magpasalamat tayo sa mga congressmen, senador na nag-investigate nito para tayo, alam na natin. But as political leadership, PBBM, mahina. PP, bulag, bingi, malamya. Yan po ang ating president as far as Bucor issues are concerned. Mapapahiya si Boying Rimulya kung isuspend o tanggalin nila si Katapang. Kaya stay put sila dyan. Pabayaan lang nila nga maglaylo ang issue. Kailang tayo, ako as a vlogger,
tuloy-tuloy ko ito na habang may informasyon ako, pag-usapan para mag-ingay tayo kalampagin. Sana darating panahon ma-realize ng Pangulo na napasukan siya ng sindikato. Sana may pagbabago pa sa Bucor during his term. Sana hindi masayang yung pinaghirapan ni Tatay Digong at DG Bantag, yung pagsalanta ng droga sa Bilibid, kasi yan po ang center of drug operation sa buong bansa. Ngayon, nakabalik na. Wal mga kababayan, ang nakakalungkot dito kung bumalik ang mga pulburon sa loob mismo ng Bucor Bilibid at babalik na naman ang mga gawain doon, ay talagang kawawa na naman ang buhay ng mga kabataan ngayon dahil marami naman masisira dahil sa mga pinagbabawal na pulburon at Mary Jane na ito. Kaya naman dapat talagang i-raid ulit ang Bucor Bilibid para mawala ang mga tiwali at mga gawain doon kung talaga naman nagagawa nila ang kanilang trabaho para sa bansang Pilipinas at hindi mananaig sa kanila ang magiging dakilang bayarin. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.